Magandang araw mga kababayan. This is Dante Klink Ang II, Chairperson of the Commission on Filipinos Overseas. The CFO is the government agency that helps Filipino immigrants prepare for a successful life overseas. Unlike other migrant-focused agencies, the CFO plays a unique role in strengthening the economic, cultural, and political ties between Filipinos overseas and the Philippines. Even before our kababayan leave for foreign lands, CFO equips immigrants with information and helps them easily integrate into their destination countries and prepares them to become successful ambassadors of Filipino culture and excellence. For us at the Commission on Filipinos Overseas, the global Filipino diaspora is an untapped resource beyond remittances, waiting to be unlocked for intellectual, cultural, and national growth. As we strengthen a fabric that connects the global Filipino community through various programs and initiatives, we transform the challenges of brain drain into opportunities of brain gain. The CFO seeks to nurture the strong sense of Filipino community across the globe, while also encouraging them to contribute to the nation's development. We thank Radyo Pilipinas for giving us this platform to the challenges and triumphs of migration and development. We hope that the global Pinoy will be made aware of the programs and services that empower them toward meaningful migration and pave the way to immigrant success. Tandaan, kabayan, para sa inyo ito, mabuhay ang bagong Pilipinas. Narito na ang programang mag-uugnay sa mga Pilipinong naninirahan sa iba't ibang panig ng mundo. Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas. Serbisyong hatid ng Commission on Filipino Overseas at Radyo Pilipinas World Service. Ang programang magtatampok sa mga proyekto at serbisyo publiko upang mapalakas ang ugnayan ng milyong-milyong Pilipino sa kanilang bansang pinagmulan. Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas. Dito sa Radyo Pilipinas World Service. Tinig ng bayan, lakas ng katotohanan. Himpapawid na may layuning paglingkuran ang mamamayan. Sa bawat kwento, may diwa ng serbisyo. Sa bawat balita, may puso at paninindigan. Ito ang Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas. Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas. Dito sa Radyo Pilipinas World Service. Magandang araw, Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang araw sa lahat ng Pilipino saan mang panig ng mundo. Ito ang tambalang RC Carrera at RK Peralta. Kayo po ay nakikinig sa Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas, handog po ng Commission on Filipinos Overseas at ng Radyo Pilipinas World Service. Ngayon ay Tuesday, April 22, 2025. Magtungo po tayo sa mga balitang may kinalaman sa ating mga overseas Pinoys. Nandito na ang mga mahahalagang balita at anunsyo mula sa Commission on Filipinos Overseas. Balitang CFO. Balitang CFO. Dito lamang sa Radyo Pilipinas World Service. CFO hosts Election Awareness Forum for Overseas Filipinos. Philippines makes waves in 2025 Osaka Expo. Filipinos shine in 2025 Geneva Invention Expo. And lastly, CFO warns public against fake CFO counseling certificate. Nandito na ang mga mahahalagang balita at anunsyo mula sa Commission on Filipinos Overseas. Balitang CFO. Balitang CFO. Dito lamang sa Radyo Pilipinas World Service. In a timely and forward-looking episode of the CFO Migration Talks, the Commission on Filipinos Overseas placed the spotlight on one of the most pressing issues facing the global Filipino community: overseas voting in the digital age. Titled Iboto Mo Kabayan, Makialam at Makisangkot sa Makabagong Halalan, the session held on April 15, 2025 underscored the critical role of overseas Filipinos in the 2025 midterm elections while exploring the promise of internet voting as a game-changing innovation in electoral participation. CFO Undersecretary Maria Arlene S. Borja opened the program by highlighting how overseas Filipinos continue to play a vital role in shaping the nation's future. She encouraged them to take part in
in the 2025 midterm elections, stressing that every overseas vote helps move the country forward. The online event featured a compelling discussion led by two of the country's most respected voices in electoral reform. Commission on Elections spokesperson Attorney John Rex Laudianco and National Citizens Movement for Free Elections or NAMFREL National Chairperson Mr. Lito Averia Jr. Together, they tackled a range of challenges and opportunities surrounding overseas voting, from registration procedures to the implementation of internet voting and how technology can help make the process more accessible, transparent, and secure for Filipinos around the world. Their exchange offered valuable perspectives on empowering overseas voters and strengthening democratic participation beyond borders. At Expo 2025 in Osaka, the Philippines is capturing global attention with the official unveiling of its stunning national pavilion, a vibrant showcase of the country's rich cultural heritage and creative spirit. Carrying the theme Nature, Culture, and Community woven together for a better future, the Philippine Pavilion features more than 200 intricately woven panels, each handcrafted by artisans from across the country. Together, they form a powerful symbol of how tradition and innovation are deeply interconnected. The pavilion's anime-inspired facade, a tribute to Japan's iconic animation culture, beautifully blends Filipino craftsmanship with Japanese influence, creating a structure that feels both nostalgic and visionary. From April 9 to 13, 2025, the Philippines, represented by the Department of Science and Technology, Technology Application and Promotion Institute, or DOST-TAPI, achieved a remarkable feat at the 50th International Exhibition of Inventions in Geneva. The Filipino delegation brought home a total of 5 medals, 1 gold, 3 silver, and 1 bronze, honoring the country's innovative spirit and its growing contributions to solving global challenges. Leading the delegation was Mr. Noel Gary Del Castillo, CEO and founder of CU Doc Corp, whose groundbreaking invention, a system and method for managing healthcare services and networks, clinched the gold medal. This invention streamlines healthcare access through telemedicine and other things such as scheduling, e-prescriptions, and payments, all in one platform, connecting patients and providers like never before. Winning silver medals were 3 standout technologies: the continuous screw-type salt washer by the DOST Industrial Technology Development Institute, represented by Dr. Annabel Briones, the 3-in-1 mobile salt crusher, washer, and harvester equipment, represented by Mr. Oliver Evangelista, and the Earthboard, a green construction alternative developed by Mr. Kino Michael Uwe of Lestix Incorporated. Meanwhile, the bronze medal went to Hazard Hunter PH, created by a team from DOST FIVOX and represented by Miss Maybelline Kahulogan. This tool provides instant hazard maps and analysis on earthquakes, volcanoes, and more, empowering communities with life-saving information for disaster preparedness. This international recognition is more than just medals. It's a testament to the creativity, resilience, and brilliance of the Filipino mind, and a step forward in transforming science into solutions that matter. The Commission on Filipinos Overseas, or CFO, underscores the critical importance of verifying the authenticity of its documents following 2 recent incidents at the Bureau of Immigration. On April 8 and 10, 2025, BI officers intercepted 2 Filipino travelers who, on separate occasions, presented falsified CFO digital certificates. The individuals were immediately referred to the Interagency Council Against Trafficking, or AYACAT, for further investigation. The CFO reminds the public that fake CFO certificates and other counterfeit travel documents are easily detected by immigration officers thanks to the data sharing agreement between the CFO and BI. Any attempt to use forged documents may result in offloading or deferred departure and may also lead to criminal charges.
The CFO reiterates that only immigrant or permanent visa holders who have completed the mandatory pre-departure orientation program are issued valid CFO certificates. To ensure a legitimate and smooth process, applicants must pre-register and secure an appointment exclusively through the official CFO website www.cfo.gov.ph. Importantly, all clients are advised to transact only with authorized CFO personnel within its official offices. The Commission does not endorse or recognize intermediaries, fixers, or third-party agents. The CFO remains committed to protecting overseas Filipinos and promoting safe and legal migration. Alamin ang mga serbisyong inihahatid ng Commission on Filipinos Overseas. Serbisyong CFO. Dito lamang sa Radyo Pilipinas World Service. Ngayong araw ating pag-uusapan ang isa sa mga programa ng Commission on Filipinos Overseas para sa ating mga lolo at lola sa ibang bansa, ang Expanded Centenarian Act program ng CFO. Sa ating mga viewers and listeners, maaari po kayong mag-send ng inyong katanungan via Facebook. Tayo po ngayon ay live sa Facebook pages ng Commission on Filipinos Overseas at Radyo Pilipinas World Service. Tama yan, partner. Bago po tayo magsimula, ay iniimbitahan rin po natin ang ating mga kababayan na mag-comment lamang sa aming Facebook Live dyan po sa inyong mga screen at babasahin po natin maya-maya lamang. Upang bigyan tayo ng mas malalim na paliwanag tungkol sa Expanded Centenarians Act, pinlaunlakan tayo ngayong umaga ng ating espesyal na panauhin mula sa CFO. Let's welcome Undersecretary Maria Arlene S. Borja, ang Executive Director ng CFO. Good morning po, Good morning, Yusek Arlene. Hi, Hello, morning, welcome sa RC Serbisyong CFO. RK, and good morning po sa ating mga kababayan dito sa Pilipinas at sa ibang sulok ng mundo. Ayan, maraming salamat, Yusek Arlene S. Borja, for joining us today. Yusek Arlene, let's get straight to the point. Para sa ating mga masusugid na tagapakinig at tagapanood ng ating programa, ano po ba ang Expanded Centenarian Act? At bakit po ito mahalaga para sa ating mga kababayan, lalo na sa mga overseas Filipinos? Ang Expanded Centenarians Act ay ang batas na nag-a-amend sa dati ay Centenarians Act lamang or ang RA 10868. At ito ay mahalaga kasi binibigyan ito ng pagpapahalaga rin ang ating mga senior citizens at pagkilala na mga octogenarians, nonagenarians na umabot sa mga milestone ages na 80, 85, 90 at 95 sa pamamagitan ng pagbigay sa kanila ng cash gift. Ayun, so napakaganda ng programang ito, Yusek Arlene. So, para sa ating mga kababayan, pwede po ba naming malaman yung kaibahan ng dalawang batas po at paano po ito nakakatulong sa ating mga overseas lolo at lola? Okay. Yung old law kasi, yung Centenarians Act, nagbibigay lamang ito ng benefits sa mga senior citizens, sa ating mga lolo at lola na umabot sa edad na 100. At nagbibigay ito ng cash gift na 100,000 at letter of felicitation from the President. Sa ilalim ng amendment, pati ang ating mga lolo at lola na umabot sa milestone ages na 80, 85, 90 at 95 ay makakatanggap din ng cash gift sa halagang 10,000 pesos. Oh, ayun. Napakagandang initiative actually ito, Undersecretary, ng CFO para tumanaw ng pasasalamat at kabutihan, syempre, kontribusyon at tatag ng ating mga lolo at lola. Yusek Arlene, bukod sa dapat umabot na sila ng 80, 85, 90, 95 at 100 years old, paano po sila makakapag-avail ng benepisyo sa programang ito? May mga specific qualifications pa po ba ito, Yusek? Kailangan din ay Filipino citizen sila. So, para sa ating mga kababayan na nasa abroad na umabot sa mga edad na iyong nabanggit, kailangan po ay Filipino citizen pa rin kayo or kung na-naturalize kayo sa ibang bansa, ay kailangang mag-reacquire kayo ng inyong Philippine citizenship at maging dual citizen kayo.
Okay. Malinaw po, nabanggit niyo po kanina, Yusek Arlene, na yung kaibahan ng batas is yung bago pong amendment is meron na po yung 80, 85, 90, and 95 years old. Bukod po dun sa 100,000 for the 100 years old na mga centenarians. So napaka-importante din po talaga na yung mga aplikante natin makapagbigay sila ng tamang dokumento para patunayan ang kanilang edad at pagkakakilanlan gamit yung mga official na dokumento. Pero ano-ano po ba yung mga kailangang requirements na kailangan nilang maipasa para po ma-process yung application? Opo. So, ang una na po dyan ay ang application form na maaari po nilang ma-download mula sa website ng National Commission for Senior Citizens or kahit sa website po ng CFO, meron din po, pwede nyong i-download yan. At kailangan po merong proof ng age. So, pwede po ang valid Philippine passport at proof of citizenship. Katulad nga ng sinabi ko kanina, kailangan Filipino citizen pa rin or dual citizen ka para mag-avail. Kailangan din po ay merong 2x2 na photo at may whole body photo also na nakaprint sa isang A4 size na paper naman. Ayun. So, matanong ko lang, Yusek, kasama ba dito, kasi nabanggit mo kanina na kailangan meron tayong proof of age, kasama dito like valid Philippine passport syempre para sa mga Filipino, at kung dual citizen naman, kailangan ba mag-submit ng kanilang dual citizenship documents? Kailangan din po yung dual citizenship document at ito yung citizenship reacquisition and retention certificate. Ayun. Po. So, kasama din po ba doon, Yusek, is, if I'm not mistaken, nabasa ko kasi siya, kailangan din ng Philippine Peso denominated bank account. Yes po, dahil para po sa ating mga senior citizens na nasa abroad, yung cash gift po na inyong matatanggap ay ipapadala po natin dun sa Philippine denominated na bank account. So, Yusek, maraming salamat po para doon. Nakakalungkot man, ngunit considering their age, partner, maaari pong during at the time of their application ay sumakabilang buhay sila. So, paano po yung process pagka ganon, Yusek? Mayroong aplikante na pumanaw na makukuha pa rin ba nila or ng kanilang pamilya ang benepisyo ng batas na ito? Yes, makukuha pa rin po nila. In fact, last 2024, may dalawa tayong families ng beneficiaries na nabigyan ng 100,000 under the Centenarians Act. So, para naman po sa mga pamilya ng mga octogenarians, nonagenarians, or ng centenarians na yung actual na beneficiary ay namatay na, pwede pa rin po sila ang mag-process ng application at sila po ang tumanggap ng benefits na yon. Kailangan lang po na mag-submit din sila ng death certificate ng octogenarian, nonagenarian, or centenarian, at kailangan din po ng proof ng relationship para ma-verify po natin na talagang entitled po at may right yung nagkiklaim. Tama. And then, kung marami naman po ang mga natitirang kamag-anak, kailangan merong special power of attorney para mag-designate sila kung sino talaga sa kanila yung authorized na tumanggap ng benefit. Sige. Yusek, at this point, gusto ko naman dumako sa role ng Commission on Filipinos Overseas sa pangangasiwa ng application ng mga octogenarian, nonagenarian at centenarians. Maaari niyo po bang ibahagi sa ating mga viewers and listeners kung ano nga ba ang ginagawa ng ating ahensya upang makapagbigay serbisyo sa ating mga kababayan na nasa makasaysayang edad na? So, mula pa po nung 2019, involved na tayo sa pag-implement ng Centenarians Act. At hanggang ngayon, under sa amended na law, kasama pa rin po tayo sa implementation nitong expanded Centenarians Act. At tayo po ay tumatanggap ng mga applications. Tayo ay mag-verify at mag-a-assess kung kumpleto po ito. At tinutulungan din po natin yung mga applicants natin to complete the requirements. And after verifying kung kumpleto na yung mga documents, we will then endorse yung kanilang application sa National
Commission for Senior Citizens. Ayun. So sa makatuwid partner, CFO po ang nagbubusisi at nagve-verify ng mga application documents ng ating mga octogenarians, nonagenarians, and yung mga centenarians natin. So that's nice, Yusek Arlene po, dahil sa agarang serbisyo ng CFO, nasisiguro po natin na naaabot ng serbisyo po natin yung ating mga overseas lolo at lola sa bawat panig ng mundo. Ngunit, Yusek, base po sa ating datos, ilang centenarians na po ba abroad yung nabigyan natin ng benepisyo simula ng pagpasa po ng batas na ito? Simula pa po nung unang batas, Yusek. Okay, so since 2019, nakapag-abot na po tayo ng cash gift sa 69 na mga senior Wow, ang dami citizens. na. Oo. Ang 58 po dyan ay nagmula sa United States at may 8 po na galing naman sa Canada at 6 mula sa Australia at tig-isa mula sa United Kingdom at sa Hong Kong naman. Ayun. So, ang ganda ng balitang yan, Yusek Arlene, no? Huling katanungan po bago tayo dumako sa ating mga Facebook Live questions. Kasi kanina nakikita ko ang ating Facebook na meron na po tayong mga comments, live comments mula sa ating mga viewers. So, ang question ko po, Yusek, is ano po ba ang Joint Memorandum Circular na nilagdaan ng CFO nitong November 2024? Kasi nabalitaan ko na meron tayong JMC na sinay nitong 2024 lamang. So, paano po ito makakatulong lalo na sa mga elderly Filipinos abroad? Okay, yung Joint Memorandum Circular, yan ay ang kasunduan na pinirmahan ng iba't ibang ahensya na magiging involved sa pag-implement nitong Expanded Centenarians Act. Yung mga ahensya po na yan ay ang Department of Foreign Affairs, Department of Migrant Workers, Department of Interior, and Local Government. At of course, yung ating National Commission for Senior Citizens. Kasama po tayo. Ayun. Sige, partner. So, meron ba tayong natanggap? Tingnan Actually, natin. gusto ko lamang bumati sa 17,000 viewers po Wow! natin. Ayun! Ayan, so, Yusek Arlene, may natanggap tayong napakaraming questions. Ang daming nanonood po sa atin sa Facebook. Mula sa masugid nating viewer na si Zian Eusebio. Ang katanungan po ni Mr. Eusebio ay, may bayad po ba, Yusek Arlene, ang pag-apply o pag-claim ng cash incentive sa embassies or sa consulates at sa CFO? Gandang tanong yan, partner. Yusek. Wala pong bayad ang pag-apply po para sa inyong cash gift. So, libre po ito. Kaya po mag-ingat po tayo kapag mayroon pong naniningil na sa atin ay mas mabuti po na dumiretso po tayo sa mga ahensya na nabanggit ko kanina na talagang involved sa implementation. Ayun. So, maraming salamat, Yusek. Isa pa pong katanungan galing sa ating tagapanood at tagapakinig na si PT San Juan. Pwede po bang mag-apply ang centenarian kahit wala siyang birth certificates, lalo na yung mga ipinanganak early 1900s? Oo, kasi usually nasusunog yung mga munisipyo, wala late registration. So, mahalagang tanong maraming din ito, problema. partner. Yes, oo. Yusek. Yung birth certificate, actually, isa lamang yan sa mga documents na maaari nilang isubmit. So, tayo sa CFO, ang mandate po natin ay ang mga senior citizens na nasa ibang bansa. So, kung bukod po dun sa Philippine passport or yung citizenship retention and reacquisition certificate, kung wala po iyon, pwede pa rin pong mag-submit ng secondary documentary requirements. So, kung meron po silang overseas voting card, kung meron silang foreign driver's license, or kung meron silang health card, or kahit anuman pong dokumento na magpapakita ng kanilang edad at ng kanilang citizenship, maaari pa rin pong isubmit yun. May maganda tayong tanong, partner, dito sa ating Facebook Live. Babasahin ko na lang ito. Meron tayong nag-comment dito na, paano po yung mga kamag-anak namin abroad na bedridden at hirap na medically at hindi kayang pumunta sa embahada? Paano po kaya natin yun masosolusyonan, Yusek?
Maaari naman pong ang kanilang mga kaanak ang tumulong sa pag-process ng application. So, kailangan lang po na merong special power of attorney. Ayun, yun ang sagot. Yusek, meron pa pong isang magandang question dito. Magandang umaga po, CFO. The Expanded Centenarians Act of 2024 covers Filipino octogenarians, nonagenarians at centenarians whether in the Philippines or abroad. Clarification lang po. Bakit po mahalagang i-acknowledge pa rin natin yung ating mga lolo at lolo kahit nasa ibang bansa na sila? Dahil po sila ay syempre mga Pilipino pa rin. Tama. At nagkaroon sila ng naging kontribusyon sa history ng ating bansa. Tama naman yun. Oo, kasi syempre hindi naman mawawala ang pagka-Pilipino mo kahit saan ka man sa mundo. Oo, tsaka dati 'di ba nung bata tayo, partner, kapag may mga gusto tayong malaman about history, ang unang-unang pupuntahan natin ay ating mga lolo at lola, Correct. di ba? Tama Ano bang yan. nangyari noong ganitong panahon, Oo. di ba? So dapat talaga nating i-appreciate ang ating mga overseas lolo at lola. Oo. Nawala yung tanong sa akin pero may isa pang magandang katanungan mula sa ating Facebook viewers dito sa ating Facebook Live. Ang tanong po niya, hanggang ilang beses po pwedeng mag-claim ng cash incentive? Ito po ba every 80, 85, 90, 95 or once lang po? Every time po na maaabot natin yung mga milestone age na yun, pwede po tayong mag-apply. Ayun, so klaro na po sa ating Gusto kong nagtanong. umabot hanggang 100 Parang years gusto ko din old. maging Ako din. 100 years old. Kaya we have to be healthy, we have to exercise para maabot natin yung 100 years Oo, old. may katanungan Yusek ka pa? Arlene, huling katanungan po, galing naman po kay Mr. Warner Dawal. Ano yung long-term plan o vision ng Commission on Filipinos Overseas para palakasin pa ang mga serbisyo at benepisyo para sa mga overseas senior citizens, lalo na ang ating mga octogenarian, nonagenarian at centenarian na kababayan natin? Opo, layunin po natin sa CFO na gawing mas accessible at mas inclusive ang mga serbisyo natin para sa ating mga lolo at lola. At gusto rin po natin na i-strengthen pa ang health and welfare recognition programs natin, and also yung ating partnership with Ayun. our international Po, Yusek stakeholders. Arlene, napakagandang batas ng Expanded Centenarians Act at napakagandang programa din po ng CFO, yung pagsuporta natin sa ating mga overseas lolo at lola. Po, Yusek Arlene, bago po tayo matapos, ano ang inyong mensahe sa mga pamilya na may lolo at lola na malapit nang mag-celebrate ng kanilang ika-80, 85, 90, 95 at 100 years Ayun. old? Ayan. So, ang ating pamahalaan po ay merong isang napakagandang programa para sa ating mga lolo at lola na aabot sa 80, 85, 90, 95 at 100 na edad. At ito nga po ay yung cash gift na ating nabanggit kanina. So, kung nais po ninyong mag-avail, ay makipag-ugnayan lamang po. Pwede kayong mag-visit sa mga opisina ng mga agencies na nabanggit ko kanina or mag-visit po sa website. At sa mga kapamilya po ng ating mga octogenarians, nonagenarians at centenarians ay maaari nyo pong tulungan ang ating mga lolo at lola na i-process po, i-kompletuhin yung mga documents nila at i-process yung kanilang application. Ayun, so maraming salamat po Undersecretary Maria Arlene S. Borja sa inyong oras at sa napaka-inspirasyong talakayan. At sa ating mga masusugid na tagapakinig, kung nais ninyong malaman pa ang tungkol sa Expanded Centenarians Act program, bisitahin nyo lamang ang opisyal na website at Facebook page ng CFO para sa mga detalye. Tama ka dyan, partner. Huwag po nating palampasin ang ganitong pagkakataon at oportunidad para sa ating mga minamahal na octogenarians, nonagenarians at centenarians. Again, partner, sila po yung ating living history, and sila rin yung tagapagsalaysay ng nakaraan, just like what I've mentioned, and inspirasyon ng kasalukuyan. So, kaya't ano pa po yung hinihintay nyo kung may kakilala po kayo na 80, 85, 90, 95 at 100 years old na lolo at
at lola na naninirahan dito or sa abroad, i-refer nyo lamang po sa amin sila sa CFO. Tunay yan, partner, at dito po sa CFO, patuloy tayong magsusulong ng inclusive at accessible na serbisyo para sa lahat ng overseas Filipinos, lalo na ang ating mga lolo at lola upang mabigyang proteksyon at suporta sa kanila sa panahon ng kanilang retirement years. Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas. Dito sa Radyo Pilipinas World Service. At nagdaan na naman ang isang araw ng pagsasahimpapawid para sa ating mga kababayan. Sa bawat kwento, bawat impormasyon at bawat serbisyong hatid namin, layunin naming mapalapit ang gobyerno sa bawat Pilipino saan mang panig ng mundo. Tandaan, kababayan, basta't balita at serbisyong publiko, CFO, kasama mo sa amang panig ng mundo. hanggang sa muli ito ang Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas. Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.